Marami po tayong mga kababayan ngayon na pumasok po ng trabahong household worker na gusto nang umuwi. 7 araw pa lang gusto nang umuwi, nahihirapan na siya sa kanyang trabaho. Dapat po dyan pa lang sa Pilipinas, sabihin na po ng inyong mga agency kung anong klaseng trabaho po ang inyong papasukin. Para pag nandun na po kayo sa inyong mga amo, hindi po kayo magbaback out. Kasi po pag nandyan na po kayo, hindi po kayo agad-agad makakauwi. Kasi malaki po ang binayaran ng inyong amo para makapunta po kayo sa kanila. Kahit naman ako, for example, ako ang amo. Nagbayad ako ng malaki sa agency para makakuha ng katulong. Tapos pag nasa akin ka na, gusto mo nang umuwi. Siyempre, kukunin ko yung bayad. Kukunin ko yung binayad ko. So, kailangan dapat ipaliwanag ng mga agency nyo kung anong klaseng trabaho ang papasukin nyo para hindi kayo magulat. Sa mga nagre-reklamo naman tungkol sa wifi, kasi marami din akong na-encounter na, Ma'am Jo, hindi ako pinakonek, wala akong wifi. Yung sa wifi po is hindi natin pwedeng ireklamo yan. Choice po ni employer yan kung ipapakonek kayo or hindi. Kung hindi kayo ipapakonek, is pwede po kayong bumili ng load. Tapos yung mga personal things nyo, kung ayaw kayong bilhan ni amo nyo, kayo na lang bumili. Kaysa naman makipag-away pa kayo sa inyong mga amo para lang sa mga personal things nyo, diba? Pag araw ng sahod nyo, magtabi na kayo 300 SAR. Oh, para sa pagkain nyo, para sa personal things, at para sa load. Hindi naman kayo nagtatranspo, nasa loob kayo ng bahay, baka kasya na yun. Sabihin natin sa pagkain, minsan kasi madamot sila. Bumili ka ng pagkain mo para i-impok mo sa iyong kwarto. Kasi darating araw, hindi kayo papakainin. Ganun ang mga utak nila. Kaya dapat lagi kang may pagkain sa iyong kwarto. Huwag mo samantalahin yung kabaitan nila. Hanggat mabait pa sila, sige, makikain ka sa kanila. Pero pag oras na nagbago yung kanilang ugali, ipagdadamutan ka nila hahanapan ka nila ng kasalanan. Kaya dapat may nakatabi ka ng pagkain sa iyong kwarto. Yung mga ganitong sitwasyon is hindi ito titigil. Kaya nandito po kami handang tumulong po sa inyo sa abot po ng aming mga kaya. Alam po naman natin sa bansang Middle East po is maraming abusadong employer. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Joancy Fernandez po, isang OFW advocate.